So yun 'no, so kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, may mga kumakalat po na balita na kung sakali po na mag-resign or ma-impeach si Sara Duterte, ang papalit daw po si Bong Revilla, si Senator Bong Revilla. So actually, ah, hindi naman ako nag-a-agree dito pero it makes sense para sa akin. So dito po natin makikita kung gaano po kagulo ang political dynamics po sa Pilipinas. Kasi pag usaping impeachment po talaga, usaping politika po ito. Kaya doon sa mga nagsasabi na ang impeachment po ay hindi isang usaping politika, pag-usapan din po natin dito kung gaano kasalimuot itong politika po sa Pilipinas pag pinag-uusapan po natin ang impeachment. Kasi based on the history mga kababayan, talagang walang ibang choice dito ang presidente kundi magbigay po ng pabor sa mga senador. Tulad po nung nangyari 10 years ago. Okay? At malamang ang posibleng pabor nga po na ibibigay kay Bong Revilla, siya yung maging vice presidente. Kung totoo ang balita from politiko. Kasi mga kababayan, tandaan po natin, itong politiko na to mga kababayan, hit or miss po ito. Minsan sumasablay, minsan hyperbole, pero minsan po natutumbok niya po yung balita. At kapag nakatumbok po ito ng balita, isang malaking pasabog po ito. Ganyan po yung politiko. Pero this time mga ka-streetways, no, siguro sa sobrang controversial po ng nilabas nila, binura po nila itong balita po na to. Okay, so pag-usapan ngayon natin to, no? So ito. So ito, na balita to kanina lang. Binura, buti na lang nakakuha tayo ng screenshot, no? So sabi dito, Senator Ramon Bong Revilla Jr. name has surfaced as possible nominee for the position of Vice President in case Vice President Sara Duterte is removed from office through an impeachment trial. Yan. So, actually, yung pinaka-article, hindi na po natin nakuha kasi nga po, binura na. Okay. So ngayon mga kababayan, no, kung tatanungin niyo ba ako kung okay ba si Bong Revilla, so bahala kayo sa buhay ninyo. Pero ang sinasabi po natin dito mga kababayan, it makes sense para sa akin. Kasi si Bong Revilla po mga ka-streetwise po, siya po ang nag-iisang tama 'di ba? Siya lang po ang nag-iisang lakas CMD. Yan na, lakas CMD, Lakas Christian Muslim Democrats. 'Di ba itong partido po na 'to mga kababayan, ang presidente po nito si Martin. Oh, tapos ang chairperson po si Bong Revilla. So sabi ko nga sa inyo, usaping politika po talaga ang impeachment. Oh, ngayon hindi pa naman umuusad ang impeachment pero sa tingin ko po mga kababayan, mukhang makakapasa po ito sa House. At pag nakapasa po ito sa House, dire-diretso na po ito sa Senate. At doon po tayo magkakaroon ng problema sa Senado. Okay, ito pag-usapan natin 'to kasi medyo masalimuot po talaga ito. Okay, so ngayon, siyempre alam naman po natin na 'pag sinabi mong usaping politika, liligawan po yung mga senador para bumoto. Magliligawan 'yan, kampo ng mga Duterte, kampo ng administrasyon. Oh, at posible kung totoo man 'tong balita po na 'to, ang isang panghikayat po kay Bong Revilla para bumoto siya na ipa-impeach si Sara Duterte ay siya yung papalit bilang vice presidente. Kasi po, it makes sense para sa akin kasi siya po ay chairperson ng Lakas CMD. At least you get the point, mga kababayan. Oh, so ngayon, continue pa natin. Okay. So kung tatanungin ninyo ako about sa plunder case ni Bong Revilla about sa kay Napoles, wala tayong magagawa doon, acquitted eh. Acquitted. Ako naniniwala naman ako na lahat sila magnanakaw pero acquitted eh. Susundin natin yung proseso, 'di ba? Wala tayong magagawa doon. Oh. So ngayon mga kababayan, ito yung sinasabi ko sa inyo politika. So naalala niyo yung kay Corona? 'Di ba tandaan natin mga kababayan aminin man natin o hindi, diyan po sa mga dilawan na nanonood sa akin tsaka sa mga pink na nanonood sa akin. Yung nangyari pong impeachment po kay Renato Corona, ayan po ay ang pasimuno po talaga diyan si Pinoy. Oo. Oh. So ngayon, paano na-impeach si Corona? Actually, binanggit na po ito ni
what they call this, ni Jinggoy Estrada nung 2023 at 2013. 2013, okay. So sabi dito ni Jinggoy, ito kasi i-coconnect natin to kung bakit ko binabanggit ito. So sabi dito, senators alleged they were bribed to convict Corona. Okay. Kasi dito po kasi itong mga panahon po na to, bumubuelta po ngayon dito si Jinggoy Estrada kasi nga po, kinasuhan si Jinggoy Estrada ng plunder regarding nga po kay Napoles. So ang buwelta ngayon ni Jinggoy Estrada, eh, yung administrasyon niya, binayaran kami ng 50 million para ipa-impeach si Corona. Ayun po yung pinakabuwelta niya. Kasi nga, sinasangkot siya kay Napoles eh. At ang sinasabi nga daw po na perang pinambayad nga daw po, dyan po sa 50 million po na yan para ipa-impeach si Corona, ay galing daw po sa DAP. Yung unconstitutional na DAP na ginawa nga po ni Pinoy. Yung disbursement acceleration fund. Yun at ibig sabihin nun. So sabi dito in his September 25, 2013 privilege speech, Jinggoy Estrada, one of the senators who voted to convict Corona of Article 2 of the Article of Impeachment, said all senators except, di ba, lahat ng senador, para lang kay Bongbong Marcos, Joker Arroyo, at Miriam Defensor Santiago received 50 million each to remove Corona from office. On January 20, 2014, Senator Bong Revilla revealed the President Aquino forced him to convict the Chief Justice. Revilla narrated that he was picked up by Rojas, then Secretary of the Department of Transportation Communication, known ally of Aquino. So ngayon mga kababayan, kaya nga masalimuot ito mga ka-streetwise. Kaya nga kahapon ang dami nag-react sa akin kung bakit ako, 'di ba? Kung bakit ko sinabi yung mga word po na 'yan na nakialam ang Iglesia ni Cristo sa impeachment. Kasi nga magra-rally daw po sila. Kasi nga po, masalimuot po talaga ang usapin ng impeachment. So ngayon, ano bang binabanggit ko dito mga kababayan? Ito po yung sinasabi ni PBBM, ni Bongbong Marcos, ng ating presidente. Aksaya po ng oras ang impeachment po kay Sara kasi hindi po siya importante. Kasi po, tandaan po natin na ang impeachment po kasi, ito po ay isang usaping politikal. Ngayon mga kababayan, walang oras po si Presidente Bongbong Marcos para gawin po ang ginawa ni Pinoy nung 2011 ba 'yon? O 12 whatsoever, 2011 ata 'yon, no? Wala pong panahon si Presidente Bongbong Marcos na gawin ang ginawa ni Pinoy kay Corona para i-bribe yung mga senador para iboto na i-convict si Corona and para ipa-impeach si Corona. Nakuha niyo yung point? Kasi tandaan natin mga ka-streetwise, ito pakita ko sa inyo. Wait, balikan natin yung slide. So, sabi dito kasi, ito po ang ito po ang mga senador po ng Pilipinas. O, di ba? Kung nung panahon nga po ni Pinoy ay na-bribe, kasi sabi ni Jinggoy yun sabi ni Jinggoy, na siya mismo tumanggap ng 50 million. Di ba? Sabi rin po ni Bong Revilla na siya daw po ay pinilit. So kung ipapa-impeach mo si Sara Duterte ngayon, alam naman po natin na karamihan po ng mga senador po ay mga pro-Sara yan, mga pro-Duterte po yung mga yan. So, ayaw po ng ating presidente, ako ito paniniwala ko kaya sinabi niyang hindi importante yung impeachment Ayaw po ng ating presidente na suyuin lahat yung mga senador na yan at i-bribe para po sa impeachment, para ipa-impeach si Sara Duterte. Kung dati po, nung 10 years ago, 10 years or 12 years ago, ang ginastos po ni Pinoy para po i-bribe di umano yung mga senador para ipa-impeach si Corona ay 50 million per senador. Isang dekada na po nakalipas nun. Siyempre, inflation. Pati po yung sulit po kasi inflation din. So, paano na? So, magkano na ngayon ang kailangan ng admin na to para i-bribe itong mga tao po na to? Itong mga senador po na yan. Well, para makatipid, ito ano lang natin to usapang chichirya. Usapang piyatos lang ito, no? Ngayon, para makatipid-tipid ng konti, so, ang bribe para kay Bong Revilla ay gawin siyang vice presidente, di umano. Oh. So sabi ko sa inyo masalimuot ito Oh. Well, ako gusto kong pa-impeach si Sara Duterte. Pero ayokong pagdaanan ng ating presidente yung masalimuot
na ginawa po ni Pinoy para i-bribe din po si Corona. So ano bang pinupunto ko dito? Para hindi na po pagdaanan ng ating Presidente Bongbong Marcos na suyuin itong mga senador po na 'to para ipa-impeach si Sara Duterte, tayong taong bayan na lang po ang gumawa nito, 'di ba? Tuwing impeachment trial kung aakit po ito sa Senado, na mukhang aakit naman po ito next year, bantayan po natin. At makikita po talaga natin na guilty o hindi si Sara Duterte kasi nga po televised po yung impeachment trial na katulad po nung nangyari kay Corona. Ay hindi kay kay ERAP. Dapat gano'n, 'di ba? Tsaka hindi rin po talaga ako nag-a-agree. Sorry, hindi rin po ako nag-a-agree dun po sa sinabi ni Chis Escudero na parang pinagbabawalan niya na magsalita po ang mga senador regarding po sa impeachment. Kasi para sa akin mga kababayan, importante po na malaman po natin yung sentimento ng mga senador kung sino ba talaga yung mga loko-loko, mga tarantado at saka yung matino, 'di ba? Malay natin tatahimik lang diyan, yun pala tapos ang ending naman pala, pabor pala kay Sara, 'di nagmukha tayong tanga. Kaya para sa akin mas maganda po na maging vocal po sila. Oh, 'di ba? So ito ganyan po kasalimuot po 'yan. So, kaya nga sinasabi ko nga, 'di ba? Sinasabi ko nga mga kababayan kahapon na magra-rally pa kasi para kay Sara, Ewan ko ba. So yun mga ka-streetwise, so diyan po sa Team Replay, ano nga po masabi niyo nga po dito, 'di ba? Sa, sinasabing di umano kasi balita ng pulitiko ito, na di umano po ay, si Bong Revilla daw po ang gagawing Vice Presidente kung si Sara Duterte daw po ay maalis sa puwesto bilang Vice Presidente sa impeachment or resignation. Kasi dalawa lang 'yan, mag-resign siya or ipa-impeach siya, oh, 'di ba? So yun mga kababayan, so diyan po sa Team Replay siyempre pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat diyan. At siyempre diyan din po 'no, pa-like, pa-subscribe at kung di naman kalubisaan pa-share na rin po ng video po na 'to. So hanggang sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat and bye-bye.